Ang init guys, i-open ko muna itong bintana namin. Bintana. Itong door. Hi, nako. Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. Ito po si Marilyn, your friendly Filipina carpentera here in America. Teka lang, napakainit talaga. Whew. Walang hangin ngayon guys, ba't umuulan? Kanina umuulan. It's due on the 28th, though, but there's 800 on there, and it doesn't say what the other 800 is. Were you able to pay it? It will, but it's due the 28th. 28th of June. Yeah. So I put a reminder on the calendar. Oh, that's good, yeah. Because we easily forget before we know it, we will be struck with interests. Nag-usap-usap kami guys, usapanay kami sa mga utang namin kasi may mga retail stores dito, no, not retail stores but hardware stores na nagpautang pag minsan hindi available yung cash on hand namin, gumagamit kami ng credit card ng mga hardware stores dito. So yun, kala nyo madali magpagawa ng bahay guys. Hallelujah, pero at least happy na kami kasi it's almost there. But minsan sasabihin nyo siguro, para para yung retaining wall lang 790,000 na, ganon po dito kamahal guys. Kung pwede lang sana pesos yung gastusin dito, sasabihin ng iba, wow, magkano yung salary mo dyan? Almost, ang galastusin naman dito is, so yun, like malapit na sweldo mo kada buwan, wow. Pero guys, sa retaining wall pa lang daan ay 960,000 na yung babayaran namin. So tagilid talaga, so kailangan umutang. Buti na lang yung mga utang-utang namin sa mga hardware stores, yung sinabi niya 800, nako guys, pang na siguro yun, pamasahin na yan pang uwi sa Pilipinas. Tapos hindi lang isang hardware store ang nautangan namin, meron pa isa, tapos meron pa isa sa yung utang namin. Are we fully paid with the air condition? Not I don't yet. think so. Yung air condition namin na 0 interest for 5 years. Which one are you talking about? The one in Parcamo. Oh, the one in... No. So yun. But it's zero. It's 105 a month. Yeah, $100, 5 a month, but payable in 5 years. So yung mga ganun guys, mga sabihin mo tag 800, tag 1,500 dito, tapos 500 dito, yung mga sinilyo lang na mga utang yan guys dito sa amin. So yeah, pag wala kaming cash on hand kasi kailangan mag-transfer from one account to another, hindi madali mag-transfer, it would take 2 to 3 days. So yun, ginagamit namin yung aming credit card sa mga hardware stores dito, kaya may utang kami. Alright? So yan, dahil sa aming pag-flip ng mga bahay, bili ng mga lumang bahay, tapos ayusin namin, tapos ibibinta namin ng medyo mahal. So for 10 years of doing that, finally magkaka-afford na kaming magpatayo ng bahay na walang masyadong utang. So yun, kasi mga bahay dito guys, normally mga probably 10% lang ng mga tao dito sa Amerika ang nakakabili ng bahay na fully paid out from their pocket. Mostly, mga bahay dito guys, sasabihin nila, ay bili kami ng bahay, wow. Pero guys, utang po yan, hindi po yan bili. Nasa 30 years of payment yan. So with our new construction, salamat sa Panginoon at nakaka-afford na kami na magtayo na hindi umutang sa bangko na payable for 30 years. Pero syempre, may utang-utang na mga hindi masyadong makalakihan here and there, pero at least magkakaya namin siya sa aming budget monthly. And of course, kasi na-short yung budget namin dahil sa ang dami palang trabahuin sa labas ng bahay, nakautang si Corey sa kanyang account doon sa kanyang retirement. So in other words, pera sana niya yun para sa kanyang retirement, wala na kaming, ayaw niyang mag-utang sa bangko, so nag-utang na lang siya sa sarili niyang account. So yun po yung nangyari. But anyway, to make the long story short, there's really not easy way of building a house here in America. Unlike sa atin dyan, magpuputo lang tayo ng ng kawayan, tapos bili lang tayo ng 1 kilong lansang, 1 kilong pako, yan. May bahay na tayo dito guys, napaka hirap. Hindi ka pa nga nag-start ng pag-build ng bahay mo, ang dami ng pabayaran from surveying to clearing the place to nako. But anyway, I am not complaining kasi hindi ko lahat ng mga tao sa edad namin ni Corey ngayon ang nakabili ng o nakakapagtayo ng bahay na walang
So yan, si Corey na naglilinis sa mga tiles na in-install ko. Siya talaga tiglinis guys kasi yan yung expertise niya. Kahit na sa bahay namin, like ako ang nagluluto, ako ang yung cut ng mga vegetables. Pagkatapos dyan, dami ng mga hulugasin, madami ng mga kalat-kalat dyan. So, siya na yung maglilinis, maglalagay ng mga plato doon sa dishwasher. So, yan. Ang sarap talaga pakinggan na may asawa ka na kahit na hindi niya expertise itong mga ganitong trabahoin, nandyan pa rin siya at tumutulong sa akin kasi alam niya na passion ko ito. So, I really thank God for this guy. Yan, susubukan namin yung isang paint ko na gray pa rin. Tingnan natin kung hindi ba siya masyadong dark at accent. How do I make this one? Uy guys, ba maichichika ako sa inyo. Alam niyo yung contractor namin doon sa labas, feeling ko ba binubudol kami kasi kada na lang kausap namin sa kanya, palagi siyang humihingi ng pera. Tapos may way siya of enticing us to give money kasi akala namin nga siya yung expert. Tapos sasabihin niya, uy, kailangan kayo ng drain dito, uy, kailangan kayo ng ganito dito, uy, kailangan kayo ng ganito dito. So wala kaming choice kundi magbigay ng pera. Tapos di ba, sabi ko sa mga previous vlogs ko na fully paid na siya, almost fully paid na siya for 3 months na, tapos kaunti lang yung trabaho na niya na gawa niya sa amin. But anyway, so yun guys, may nangyari na naman sa kanya, di ba? Yung crew niya nagka-disgrasya the other day dito sa bahay. Tapos kanina guys, tumawag na naman siya, sabi niya, hindi ko madala yung mga binili mo sa akin na mga cheche kasi na-disgrasya ako, nabundol daw siya guys. Like rear-ended siya. So iwan ko kung totoo ba yung sinasabi niya na siya, na-disgrasya siya, but papunta na daw siya doon sa bahay namin para mag-deliver ng mga na-order ko. Tapos, yun, na-disgrasya, nabundol siya. Guys, 2 beses na po itong disgrasya na nangyari sa kanya. Yung una, yung crew niya, na hospital. Tapos, hindi ko alam kung nakalabas na ba. Tapos, ngayon siya na naman. I hope that this will open his mind na, hey, bakit sunod-sunod yung mga disgrasya na nangyari sa akin? It is because I really believe, guys, na dinidisiplina siya ng Panginoon on my behalf. Kasi hindi namin alam, guys, pero feeling ko talaga na binubudol niya kami. Tapos, lang siya, bibigyan niya kami ng magandang salita na, uy, mayroon akong kaibigan na may lupa. Tapos, binibigay niya, bibigyan kita, dadalhin ko yung dump truck ko dito. Tapos, libre, bilhan mo lang ng gasolina. Yun pala, guys, hindi, nagbayad ako ng 2,000. My gosh, binudol niya ako para lang makabigay ako ng additional pera sa kanya. Tapos ang dami niya mga enticements ba na bigyan kita nito, bigyan kita ng ganyan. Tapos yun pala may hidden motive siya na dapat magbayad ako sa kanya. Oh, ito na asawa ko. Okay. Can you say hi to my viewers? But tulog na. Tulog na? What time is it now? After 9. Oh, we will go home at 12. No. No, Mara. 1 second. Surely not. Surely not? No. But I'm hungry though. Right there. Give it to me. Yung asawa ko, sinabihan ko siya na Okay. pakainin yung carpenter namin si Dan. Tapos doon, pumunta sila sa isang pizza place. Tapos nagpaiwan lang ako kasi busog pa ko at that time. Say hi to them. Good morning. Good morning, good afternoon, good evening. Do you like to make one coat on the other side? No, I'm done for the day. Parang napapagod yung asawa I'm ko. gonna clean up some stuff outside. But I would need plastic bag though for my roller. I will just bring this up and then there you go. I'm just gonna clean up some stuff outside. Okay. What do you mean tile stuff? Oh, my grout sealer? Yeah, it's in there. We haven't done the grout yet, so. Yeah. Thank you. So, yan na po ang ating maniobra na accent walls. Tapos, yeah, gray dyan, gray. Tapos, going to the corridor is white. Tapos, ito hanggang dito is gray. And the rest would be white. Ang gusto ko lang dito sa camera na ito, guys, is parang parang panoramic yung niya, yung pagka-take niya. Tingnan mo, oh. Na-contain talaga yung gusto kong dapat na i-video, na-contain sa isang screen. So, it automatically adjusts.
Kaya lang, pag i-focus ko sa ano, sa mukha ko, eh para ding nag-a-adjust yung mukha ko. Parang lumaki yung mukha ko. Parang nainat ba na stretch yung mukha ko because of the way the lens is installed. Yan. So those are the accent walls. And then, I can't wait mapintahan ito ng medyo may pagkaputi so that madala ko na dito yung aking mga cabinetries, and then I'll paint them too. And hopefully everything will be fine. Guys, kahit na palagi kaming nabubudol doon sa contractor namin nakakasave pa rin kami in so many other ways. Tingnan nyo ito. Ito po, yung ginamit ko dyan. Yan. So, original price nito is $50. So, how much is that in pesos? 2,500. Ha? 2,500. 2,500. But, I think the exchange now is 53 pesos per dollars. But anyway, so yeah, 2,500, 2,600. Kasi Sherwin-Williams, ang ganda, di ba? So, from $50, tadang! Naging $15 na lang kasi na mistint. Yan. Mistint meaning, pinalik nung nakabili dito kasi mali yung color na na-order niya. Kaganda lang dito sa Amerika, guys, ipagbibili ka ng pintal, tapos pag testing mo, hindi pala yun yung color na gusto mo, pwede mong mabalik. So, since mabalik mo, o di, balik yung pera mo, but at the same time, yung mga hardware stores, ibibinta na lang nila ng murang-mura. See? From $50 to $15. Woot, woot, woo. Tapos ito yung color na gagamitin ko siguro para sa bathroom. And, see the difference? In that one. Ito, bathroom at saka dun sa aming washer and dryer. Dun. Problema lang ng Valspar is, ilang beses mo siya pabalik-balik na ipinta. Kasi nga, yan, mura lang kasi itong klaseng pinta na ito. Unlike Sherwin-Williams, high-end itong Sherwin-Williams. Pero yung Valspar, it's also a very good paint. Yan yung palagi namin ginagamit doon sa mga renovations namin. So, siguro ito nasa $30 lang per gallon. Tapos, mistint din. So, nangyari yan, pinalik nila, tapos once mabinta na again, hindi na pwede siyang ibalik. Whereas itong Sherwin-Williams, pwede pang ibalik kasi ang daming bumibili ng klaseng paint na ito. Guys, kailangan na namin pintalan ito kasi puti lang daw yung ipintal namin dito. Yeah, puti. Careful, board is still wet. Ito ang asawa ko. Oh gosh. What? Kasi malapit na i-deliver yung aming mga appliances. So, yan na. Finally, ang tiling ko ay tapos na. Tapos na talaga. So, yan na po yung almost final hitsura ng aming shower pan. Hi guys! It's another day and ito na naman kami, going off to the grid para mag-start ng aming trabaho kasi alas 5 na ng hapon. You know me guys, nocturnal ako. So I start my day at either late afternoon or in the evening. But anyway, guys, may balita ako sa inyo guys. Number 1 is napakalaki talaga ng mukha ko guys. Hindi naman ganito kalaki. Basta itong klaseng camera ito, may wide may wide lens siya para makita yung panoramic yung view niya. So yun, dahil may wide lens, di nag-wide din ang ating nag-wide din ang ating mukha. But anyway, guys, I'm a Christian. I don't believe in karma, but I do believe in God disciplining people who oppress children. Alam nyo guys, it's not that I am rejoicing on the unfortunes of others. Teka lang, nandito na yung asawa ko. I will continue. Is that enough? That's all I have. Yeah. So where was I? I do believe that the Lord takes care of His children. Alam niyo yung parang feeling mo na linuloko ka na, yung ganun ba? Kasi yung contractor namin doon sa labas, para talaga siyang, sorry for the word, but para siyang linta guys ba na we want to get rid of him and yet we keep on giving him money kahit wala na talaga kaming pera. Kasi siya yung parang smooth stalker ba, na uy, barato lang ito, gagawin ko ito, and of course, syempre contractor siya, alam niya talaga ng mga pasikot-sikot doon sa bahay, kung anong kulang, kung anong mali or whatever. Then tapos
pinupoint niya yung parang kailangan talaga namin. So wala kami choice kundi i-hire siya. And then, yun pala, palagi na lang siya nagkukulik ng pera sa amin guys. Tapos, hindi naman kami makahindi. Kasi nga, feeling namin, siya yung contractor, expert siya. Feeling namin, yung ginagawa niya ay kailangan talaga. But anyway, could be continued. You're going to PetSmart, you said. Oh yeah, I forgot. First time driving in 6 months. Guys, ang ganda ng parking ko. Tingnan nyo naman, ha? Parang may-ari ng parking lot. But anyway, bisita muna tayo sa mga pusa. Oh, may Rusty. Hi, Rusty. Hey. 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 Oh. How about you? Hey. Oh. Ayan. Hey. Oh my gosh. What? Oh my goodness. Daming kakambal ng mga pusa pa dito. Hey. Hi. Is that your sister? Oh my gosh. Parang gusto ko may adapt lahat ito. You okay? Are you a boy or a girl? Mahal naman ng mga colors dito. Guys, look at this. Mga aso sa atin ano lang nila, pinapatiran lang nila. Tapos dito sa Amerika, may mga gamot sila para pangkalma. Yan. Pag natatakot yung mga aso nila dito sa thunder at lightning, nako, i-sprayhan lang pang pakalma para hindi natatakot yung mga animals dito. Ganun ka-love namin yung mga animals dito guys, hindi namin inaabuso. Ito na, may nakita na ako. Wait. Hopefully this would work on them. We need miracles for our 2 cats. Tapos ito para sa mga sipunin kong mga pusa. That cloud is nasty. Cloud formations, they're nasty. Kasi tornado season na dito sa amin. Ito yung gusto naming sofa kasi napaka soft, plus I love the color. Ganda siya. Yan. Ito yung palagi kong ino-order pag nandito kami sa IKEA because it's somewhat healthy. Tapos palagi din in-order na Korean kasi yan yung favorite niya. And of course, not healthy. Healthy, not healthy. Healthy, not healthy. Father God, thank you for these blessings that you have set before us, Lord. Thank you that you have provided us with all our needs, Father God. And praying for those who have nothing to eat. May you would provide their needs, Lord. Also praying for the people who are affected by the war between Iran and Israel, Father God. Lord, please, Lord God, have mercy on the innocent people that are caught in the crossfire, Father God. Please protect them, Lord God. Protect them, Lord, the children, everybody, Father God. In Jesus' name I pray, amen.